Title: Ang Palayok ni Mira. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang palayan, nakatira si Mira, isang batang babae na kilala sa kanyang pagiging masipag, ngunit madalas ay puno ng pag-aalinlangan sa sarili. Mahirap ang kanilang buhay. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng gulay sa palengke, habang ang kanyang ama ay matagal nang wala. Isang araw, habang naglilinis si Mira sa kanilang bakuran, may nakita siyang lumang palayok na nakabaon sa lupa. Marumi ito, may mga bitik, at tila matagal nang nakalimutan. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may kakaiba siyang naramdaman. "Ina, kanino po ito?" tanong niya. "Matagal na yan dito, anak," sagot ng kanyang ina. "Sabi ng lola mo, may espesyal daw na gamit yan, pero hindi ko alam kung totoo." Naging interesado si Mira. Nilinis niya ang palayok at inilagay sa loob ng kanilang bahay. Kinagabihan, bago siya matulog, napansin niyang parang may mahina itong liwanag. Lumapit siya at biglang may boses na narinig. "Mira." Nagulat siya ngunit hindi siya tumakbo. "Sino ka?" mahina niyang tanong. "Ako ang palayok. Hindi ako basta lalagyan lang, tinutulungan ko ang mga taong may mabuting puso." Hindi makapaniwala si Mira, pero nakinig siya. "Bawat araw, maaari kang humiling," sabi ng palayok. "Ngunit tandaan mo, ang bawat hiling ay may kapalit." Kinabukasan, sinubukan ni Mira. "Sana po, magkaroon kami ng mas maraming pagkain," bulong niya. Biglang napuno ang mesa nila ng masasarap na pagkain, kanin, ulam, at prutas. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Ngunit napansin ni Mira, kinagabihan, sobrang pagod siya. Parang naubos ang kanyang lakas. Ganito pala ang kapalit, naisip niya. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang humiling, damit, pera, at mga gamit. Unti-unti, gumanda ang kanilang buhay. Ngunit si Mira ay lalong nanghina, nalungkot, at nawalan ng gana. Isang araw, napansin ng kanyang ina ang pagbabago. "Anak, parang hindi ka na masaya. Ano bang nangyayari?" Hindi na nakatiis si Mira at inamin ang lahat. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Anak, hindi lahat ng bagay na madaling makuha ay tunay na biyaya. Mas mahalaga ang pinaghirapan kaysa sa biglaang yaman." Napaisip si Mira. Kinagabihan, lumapit siya muli sa palayok. "Palayok, ayoko na. Ayoko nang humiling. Sigurado ka?" tanong ng boses. "Oo. Mas gusto kong paghirapan ang lahat, kahit mahirap." Unti-unting nawala ang liwanag ng palayok. At sa huling pagkakataon, nagsalita ito. "Iyan ang tunay na kayamanan, Mira." Kinabukasan, bumalik sa dati ang kanilang buhay, simple, tahimik, at walang luho. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Mira, magaan ang kanyang puso, at mas buo ang kanyang sarili. Nagsimula siyang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda. Unti-unti, dahil sa sipag at tiyaga, gumanda rin ang kanilang kabuhayan, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pagsisikap. At ang palayok, nanatili ito sa kanilang bahay, tahimik, walang liwanag, ngunit nagsilbing paalala. Moral ng kwento: ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa madaling paraan, kundi sa sipag, tiyaga, at tamang pagpili sa buhay.